Okay, okay. Magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Naku naman. At eto na nga, meron tayo pag-uusapan na malupit. Kasi itong si Hontiveros, hindi mo malaman kung ano na, gusto niya na bang pigilan ang mga vloggers na magsalita o magkomento sa mga bagay-bagay. Diba? Kasi alam nyo, nagsampa ng cyber libel complaints si Hontiveros sa mga, especially doon sa mga Duterte o mga matatawag nating Duterte vloggers, mga DDS. At nandyan syempre, banggitin natin ngayon si Crisette Chu, Jason Sasasot, Trixie Cruz Angeles at Banat Bay. Wow. Hindi ko alam talaga namang pag mga kaso na ganito, punong-puno na ng Wait lang, ayusin ko lang yung mic ko Tuloy. Pag mga gantong kaso, parang laging nandyan yung pangalan ni Banat Bay. Ano to? Si Sir kasi pinag-iinitan lagi si Banat Bay at syempre marami pa dyan. At ayun nga, pati kasama tong si Michael Maurilio, yan na ang inaatupag ngayon ni Senator Risa Hontiveros. Well, imbis na ang atupagin niya, mag-usap sila o magharap sila ni alias Rene, ang binanatan niya ngayon at ang pinupuntirya niya yung mga vloggers. Baka napikot to si Madam. Anyway, bago natin umpisahan yung video niya na paano-ano siya dyan, optics siya dyan sa may ganun siya nung complaint niya. Patignan nyo muna natin tong kay Sir Robin. Ayan, sabi niya dito. Kapag kayo nagreklamo, pinapakinggan namin kayo dahil sabi nyo freedom of expression at speech. Pero pag kayo naman ang nireklamo, tatakutin nyo ng kaso ang kalayaan ng iba. Pambihira talaga. Practice what you preach. Okay? So hindi natin sigurado kung sino pinapatamaan ni Mr. Robin Padilla dito, ni Senator Robin Padilla. Pero alam ko na si Hontiveros yan. Bakit? Pag sila ang nagre-reklamo o sinasabi natin na sila ang may gustong ireklamo, kagaya yung kay Pastor Kibuloy, dinidinig natin. Ayun ang sinasabi niya. Dinidinig daw ng, syempre, especially namin, pinapakinggan namin, kumbaga parang ito sinasabi niya sa Senado to. Parang sa Senado, pinapakinggan namin yung mga reklamo ninyo. Ngayon, kayo naman ang inirereklamo, tatakutin nyo ng kaso. Ganyan, syempre, ano pa ba? Kasi nung dininig yung kaso ni Pastor, tapos sino pa ba to? Si BP Sara, tapos si Pangulong Duterte, di ba, inimbitahan niyan dyan sa Senado? Malaya namang nagtanong si Risa Hontiveros dyan malaya naman siya nagsabi ng kung ano niyang gustong sabihin Tapos ngayon siya na ang nirereklamo, ayan na. Pucha, tatakutin na ng kaso. Nagsampa ako ng cyber libel sa NBI para sa inyong mga vloggers. Wow naman, te. Ano to? Guilty ka? Hindi naman natin sinasabi siyang guilty dun sa ginawa niya dun kay yung pinasabi ni Rene, ni alias Rene na binayaran siya ni Hontiveros. Hindi pa, wala pang ganun, okay? Pero bakit masyado kang defensive ate sa mga sa mga bagay-bagay at especially dun sa mga pinupuntirya mo yung mga vloggers? Ba't hindi mo puntiryahin yung dapat mong puntiryahin? Magkita kayo o kausapin mo, mag-meet kayo ni alias Rene, imbitahan mo sa Senado, yan, maganda. Dahil ganyan, diyan ka naman mahilig mag-imbita sa Senado, paimbitahan mo rin. Pagkampi sa'yo, okay lang, pero bumaliktad na, ayaw mo na? Huwag ganon.
Wag ganun. Pangit yun. Ano mo na, paimbitahan mo na yan sa Senado para magkaalaman kung sino ang nagsisinungaling sa inyong dalawa. Ganun lang kasimple yun eh. Oh, sige. Kung may ebidensya ka, okay. Nilabas mo ebidensya mo, okay. May ebidensya din siya. Maglabasan kayo ng ebidensya. Ngayon, magkakaalaman kung sino ang nagsisinungaling sa inyo. Simple. Huwag mong intindihin yung mga vloggers na nagsasabi o nagkokomento dun sa sinabi ni alias Rene. Ano ka ba? Bakit yun ang pinupuntirya mo, hindi yung mismong kalaban mo? O yung bumaliktad, di umano, na testigo mo? Ay, napuntiryahin mo, wag yung mga vloggers kasi nagkokomento lang naman yan eh. Sabi nga ni Senator Padilla, freedom of expression at speech. Pinapakinggan namin kayo dahil sabi nyo freedom of expression of speech. Ngayon, pero pag kayo naman ang nireklamo, yan na, tatakutan na. Ano ito? Porket may power kayo? Ganyan kayo manakot? Nasaan na yung freedom of expression natin? 'Di ba? Wala na ba? Kung gusto nyo na lang manakot o magsampa ng reklamo o ng kaso, sige lang kayo ng sige kahit wala naman silbi. Kahit yung, alam nyo yung mga kaso ng mga sinasampa kadalasan sa mga vloggers, kasi ano yan eh, hindi naman talaga yung masasabi mo pag porket sinampahan ka ng kaso sure na may kaso ka. Hindi. Minsan sinasampahan nila ng mga kaso yung mga vloggers para istorbohin. 'Di ba? Ganun lang yan eh. Para maggastos ng pera. Bakit na sila natatakot kayo sa mga vloggers? Nagsasabi lang naman yung mga yan. Kasi hindi nyo na mabayaran yung mga media eh. I mean, hindi na lang media na bayad ang nakakakita ng mga ginagawa ninyo o na pagtatakpan kayo. May mga social media platform, especially yung mga political vloggers nandiyan na. Kaya ngayon, boom, nakikita na yung mga katarantaduhan nyo sa buhay. Diba? Ganun lang kasimple yun. Kung wala ka talagang kung wala talagang tinatago o kasinungalingan na sinasabi mo, kung ikaw totoo, patawag mo yan si alias Rene diyan sa sa Senate. Diyan kayo magbangayan, mag-usap. Sukan-sukan na daw siya sa iyo, te. Yun lang naman kasimple yun eh. Hindi yung mga wag mong punteryahin yung mga vloggers na nagkomento doon sa video ni alias Rene. Hindi yun. Hindi yun ang issue dito. Ang issue dito, yung sinabi ni alias Rene na binayaran mo siya para magtestigo labang kay Pastor Kibuloy. Yun ang issue dito. Ang hirap sa'yo eh. Dahil kumalat at syempre nag-viral eh. Dahil nga maraming vloggers ang nag-content eh. Yun nga. Napikon siya siguro. At yung mga comment doon sa sa mga post niya. Huli ka na. Sira ang plano mo, ganyan. Tapos sinasabi niya pa, 'di ba, press ko niya kahapon, yung pinag-usapan natin, sinasabi niya na wag muna natin pag-usapan niya pagtakbo ko sa 2028. Ito munang unahin natin. Kung yan ang gusto mong unahin, okay, sige, unahin natin yan. Yun na. Patawag mo si alias Rene sa Senado. Kung hindi ngayon, bagay, July 3 na. Pwede na siguro. Diba? July 3 na ba? July 4. Pwede na siguro. Mag-umpisa na yung 20th Congress. Total, nakaupo ka pa naman dyan eh. So umpisa na. Diba? Sige, panoorin natin tong video niya na paano siya. Ewan ko, kayo na mumusga. Wait lang. Pasensya nyo lang, ingay ng mga parang palengke. Oy, tingin naman, tingin.
Ana Teresita Navarro Hontiveros Baraques. Teresita pala siya. Kamera. Navarro Hontiveros Barakel. Tinanggal nila yung audio kasi ang ingay nila eh. Ayan, tingnan mo naman ito. Tingnan mo. Saan? Saan yung camera? Mahilig talaga sa ano to si Madam, no? Mahilig sa kadramahan. Napansin nyo ba? Basta pag meron siyang gagawin, kailangan merong parang, alam mo yun, parang dramatic lagi. Hindi pwedeng yung plain lang na pagsasalita, pag-akto, paggawa, yung natural lang. Hindi, yung kanya talaga namang meron ba akong papel dito? Wala ang papel dito eh. Wala ang papel eh. Kanya talaga naman ito. Talaga namang may position eh. Ano to, te? Parang lagi nasa pelikula. 'Di ba? Ako lang ba ang nakapansin o kayo din? Lagi siya pag meron siyang gustong sabihin, gustong ipahayag o gustong gawin, parang drama lagi, parang dramatic. Pag nagsalita siya, hindi po tayo nababayaran. Hindi po tayo ganyan sa Senado. Huwag niyong idamay ang Senado. 'Di ba? Simple. Ano lang eh, parang artista lang to si ate. Parang alam mo yon, parang si Trillanes, mahilig sa mga pa-optics. Ganyan din yan, mahilig magkaso yan si Trillanes eh. Di ba? Nasa na ngayon yan? Papahinga na yata. Oy, ang ibig ko sabihin nagpapahinga, yun? Nagpapahinga sa bahay. Ayo. Okay, bago natin pagpatuloy. Nagkakrak yung boses ko. Okay, bago natin pagpatuloy itong video na to, please subscribe to my channel and mag-like kayo tsaka mag-share ha. Huwag kalimutan ha. Kasi ang dami-dami natin dito tapos konti lang ang nakasubscribe. Ang dami natin nanonood, konti lang nakasubscribe. Ano to? Subscribe muna. Ha? Okay. At by the way, pupuntahan na po natin si Ma'am Libian sa Sunday. Kung hindi ako busy ng Sunday. Pero Sunday ng umaga, pupuntahan natin yan sa Rizal. Okay. Kita-kits po tayo dyan, Ma'am Libian. At ibibigay natin ang konting tulong natin para sa inyo. Ha? Ito para, konti lang to, maliit lang to. Hindi to yung kagaya ng talagang... Pero... makakatulong to kahit papano sa inyo. Okay? Maraming salamat sa pagsuporta at syempre, kung gusto nyo na kayo na yung sunod na bigyan natin, mag-email lang po kayo sa akin, ha? Okay? Okay po ba yon? rjpudina0930, yan po, at gmail.com. Okay? Mag-email lang po kayo sa akin ng name, address, telephone number, tapos samahan nyo ng picture at ang gusto nyo. Maaari kung may specific kayo na gusto. Pero wag naman masyadong more on grocery lang tong ibibigay natin. Kasi yun lang kaya natin, ha? Okay? Yan? Parang simpleng pagbabalik natin yan ng ating mga natatanggap natin o yung blessings na dumarating sa atin. O kahit konti magbigay tayo. Wala namang problema kung magbigay ka eh. Wag mo wag niyong tawagin natin na kanyahin lahat. Okay? Ito hindi ko magagawa to ng linggo-linggo. Hindi ko kaya yon. Maaari once a month magagawa natin to. Okay? Yun lang naman. Tapos syempre malaking tulong na din dyan yung pagsusubscribe nyo, like, share, tapos yung yan, basta suporta. Ganun lang naman eh. Dito tayo kukuha sa YouTube natin ng pantulong dun sa mga kaibigan o mga subscriber natin na
kailangan ng konting tulong lang naman. Konting ano lang to, konting grocery lang to, hindi to 1 million. Hindi ko kaya yun. Ako nga, wala nun eh. Kumbaga ano lang to, help lang natin o yung parang dahil kumikita tayo, share your blessings. Ganun lang naman eh. Ganun lang kasimple yun. Pag kumikita ka, ikaw yung parang daan para mag-share din ng blessing sa iba. Okay? Paano kayo makakatulong? Walang pera. Hindi ako manghingi ng pera, okay? Baka mamaya may lumapit sa inyo, Sir, kailangan po ni paring RJ ng pera para dun sa charity work. Walang ganun ha. Huwag kayong magbibigay. Ewan ko sa inyo, huwag kayong magbibigay tapos ako sisisihin nyo. Wala akong ganyan ha. Ang gagawin natin para makatulong kayo, pwede dito sa YouTube, pakulay kayo, ganun, o kaya yung, kahit wala kayong ganun, kahit walang pakulay, basta mag-subscribe, i-share nyo, mag-like, yun lang naman eh, ganun lang kasimple. Wala na tayong hinahanap na na iba. Ganun lang. Mag-subscribe, mag-share, mag-like, ganun kasimple. Kung meron kayong extra, pwede kayong magpakulay, mas okay yan. Dito kayo magpapakulay sa YouTube. Wag dun sa yung direkta, walang ganun. Okay po ba yon? Okay po ba yon? Okay, maraming salamat. Tuloy na natin to si Risa. Yan Ay, paano na natin dun sa nagsasalita na siya? Ayun. Tignan mo naman. Iba yung itsura ni ma'am. Magbigay tayo ng mga 5 segundo para sa kay ma'am. Tignan nyo si ma'am. Si Ma'am Risa Ontiveros. Tignan nyo maigi. 1, 2, 3, 4, 5. Okay na. Yuko. Okay. Ay, putya. Ano ba naman? Sabi to, ABS, wag naman ganyan. Hayop. ABS-CBN naman, hindi. Ano ba? Ewan ko, ABS-CBN ba to? ABS-CBN nakalagay eh. Ay. Teka lang, kinakalma ko yung sarili ko. Natawa ako eh. Bigla kasing nag-zoom eh. Di ba? Nagulat ako. Ulitin natin para... di ba? Nire-ready oh. Ano to? Nadulas. Ay na, putsang ina. Ano yun? Nadulas niya ng ganun yung lens? Ano ba? Paano ba? Bakit tumodo ng ganun yung yung focus? Walang iya kayo. Ano pa si ma'am ng ilong eh. Ulitin natin Ay na, putsang ina. Napakagago rin eh. Hindi, napakagago rin eh. Kasi, ano ba? Naka-ano na tayo eh. Naka-record na eh. Tapos, ewan ko Ayop. Ewan. Basta. Ako lang ba nagulat o kayo rin? Alright, so. Question. Pinapapangit nyo si Madam Risa. Kayo ABS pinapapangit nyo Sampahan din kayo ng kaso niyan. Wala na, nagkagulo ng mga hayop Wait lang. Alam mo yung mga sa isa lang. Yung ABS na, Sige, Asher. Sino po yung mga kinasuhan ay sinama po natin sa reklamo natin sa ABS? Una, nandito ako ngayong umaga, gaya ng sinabi kong gagawin nung Lunes, kasama sina Attorney Britannico at yung kanilang firm para maghain ng reklamo sa National Bureau of Investigation. Pangunahing layunin ng reklamo, alamin Pangunahing layunin ng reklamo takutin ang mga vloggers.
Kasi kung punteriya mo lang naman si alias Rene, pwede mo naman siyang patawag eh. Pwede kang magsalita. Okay, sige. Kung wala kang takot o sabihin mo na wala kang tinatago sa sarili mo o yung pabubulaanan mo, yung mga sinabi ni alias Rene, na kasinungalingan lahat yun, pwede mo siyang ipatawag. Okay, alias Rene, Michael Maurilio, kung gusto mo talagang magkalabasan tayo ng katotohanan, sige, magharap tayo dito sa Senado. Mag-usap tayo dito sa Senado. Harapan, labasan tayo ng ebidensya kung gusto mo. 'Di ba? Labasan tayo ng ebidensya, papatunayan ko na wala akong ginagawang kasalanan o wala ako, lahat ng sinabi mo ay kasinungalingan lang. 'Di ba? Ganun kasimple. Sinungaling ka eh. O, ganun. Kunyari, ako si Risa. Sinungaling ka eh. Okay, papatunayan ko na sinungaling ka. Magharap tayo sa Senado. Ganun kasimple. Hindi yung ano ba? Okay, magsampa ka ng reklamo. Okay, sige. Oo, paimbestigahan mo kung saan ang galing yan. Pero bakit isasama mo yung mga vloggers na nagkokomento lang doon sa mga sinabi ni alias Rene? Di ba? Ganun. Ganun kasimple. Nagkomento lang sila doon sa sinabi ni alias Rene. Pero ayun, sinama mo sila sa reklamo. Ang galing mo, ate. Kasi kung wala ka naman tinatago, bakit ka nagkakaganyan? Bakit ka parang aligaga ka na pati yung mga nagkomento, pati yung mga vloggers na nagkomento doon, especially mga Duterte vloggers, nagkomento doon sa alias Rene, na sinabi ni alias Rene, ngayon pati yung dinamay mo sa reklamo. Okay naman, okay, walang problema, NBI, sige, imbestigahan nyo. Si alias Rene. Pero bakit isasama mo pa yung mga vloggers? Nagpipikong ka ba sa kanila? Kaya ngayon, parang aligaga ka na talaga naman pati yung mga yon, gusto mong durugin. Gusto mong parang, ang siste kasi nito eto si alias Rene, ang nasa likod siguro nito, itong mga vloggers na to. Ang tingin ko lang naman. Okay? Baka kakilala nila o kakampi nila to si alias Rene, kaya nila parang ang leaning ng komento nila kay alias Rene. Di naman. Sino-sino ang nasa likod ng pag-produce ng video, 2 video na ni Michael Maurilio. Dahil hanggang ngayon, wala pa ring umaamin, wala pa ring nag-aangkin. At ikaw nga. Ba't ikaw, aamin ka ba doon sa sinabi ni alias Rene? Hindi ko naman sinasabing totoo to Bakit ikaw, kung halimbawa totoo naman, kung halimbawa lang, ano lang natin, let's i-assume natin na totoo yung sinabi ni alias Rene na binayaran mo siya ng 1 milyon para sa pagsasalita niya labang kay Pastor Kibuloy at dun sa mga Duterte. Kung totoo man yun, aamin ka ba? Walang aamin. Kaya nga, ang pinakamaganda dito, magharap kayo ni alias Rene, maglabasan kayo ng ebidensya. Diyan natin malalaman kung sino nagsasabi sa inyo ng totoo. pangalawa, para imbestigahan din sa pamamagitan ng reklamo ito, yung mga vlogger na pinamumudmod at dinadagdagan pa ang mga kasinungalingang nakalagay sa mga video ni Michael. Nagre-react lang. Bawal na ba magkomento, madam? Bawal ba magkomento dun sa video? Bawal? Bawal ba? Kasi kung bawal, tahimik na tayo lahat dito sa buong Pilipinas. Ha? Hindi, kasi parang parang gusto mong pigilan yung mga vloggers na nagsasabi o nagkokomento doon sa video ni alias Rene. Gusto mong pigilan. Bawal naman yan, madam. Hindi mo pwedeng pigilan ang malayang pamamahayag o freedom of speech or freedom of expression. 'Di ba? Kaya nga sabi ni Senator Robin, nung kayo ang nagrereklamo, nung kayo ang nagsasalita ng ganyan, pinapakinggan namin kayo. Ngayon, pag kayo na ang nirereklamo, tatakutin nyo. Mananakot kayo.
Bakit naman? Huwag kayong ganyan. Napapaghalata. Hindi. Hindi naman natin sinasabi na totoo yung lahat ng sinabi ni Alias Rene. Wala tayong ganyan Wala tayong sinasabing ganyan. Pero, hindi naman masamang magkomento patungkol dun sa video na yun. Walang masama dun. Para kasing ang lumalabas, madam, guilty ka defensive ka masyado Masyado kang defensive doon sa mga lumalabas na video patungkol sa'yo na nagbayad ka nga kay Alias Rene, na ikaw ang pasimuno kung bakit nagigipit o ginigipit si Pastor Kibuloy, Pangulong Duterte. Hindi naman si kumbaga parang dinadawit si Pangulong Duterte at si BP Sara, tapos pati ang KOJC gusto nyong idamay. 'Di ba? Ang babait ng mga tao na 'yan, tapos idadamay nyo. Nananahimik yan dyan sa kingdom. Tapos ewan ko. Tapos ginano nila. Ang gusto mangyari pala ayon kay Alias Rene, ang gustong mangyari, gustong pabagsakin pati ang Kingdom of Jesus Christ kasi nga gustong kunin ang mga properties. Ay, nako. Ayon yung kay Alias Rene masama ba magkomento? O masama, itigil natin to. Ang init ng ulo. Tuloy. Maurilio. Kabilang po dyan, sina Crisette Chu, Ayan na. Jay Sonza, Sasasot, Trixie Cruz Angeles, Banat Bay. Ayun na! Boss Pai, yari ka. Sama ka daw dun sa Alam nyo, lagi na lang. Alam nyo. Lagi na lang tong mga to napipikong kay Banat Bay. Ewan ko ba? Pikon na pikong kayo lagi kay kay Sir Bay. Ewan ko sa inyo, bakit? Dinamay. Nako, may ka na naman, boss. May reklamo ka na naman. At iba pa. So abangan po natin ang progress nitong investigasyon. Unang hakbang pa lang ito, aalamin po namin. Anyway, pa lang naman daw yan? Investigation pa lang yan. Kumbaga, hindi pa yan... sa siya kasi nagpunta sa NBI. Hindi naman korte ang NBI So, pinapaimbestigahan niya pa lang. Okay, sige. Abangan daw natin. At sa payon ng aking mga abogado kung sino pa ang dapat kasuhan at ano-ano pa ang dapat ikaso sa kanila. Initially, Senator, ang pinali niyo po ay perjury po ba o meron po libel? Batay sa payo ng aking mga abogado, cyber libel ang appropriate na ireklamo dito. Cyber libel. Okay, sige. Sabihin ko po sa inyo, bilang isang nagtatrabaho sa public service, bukas ako lagi at dapat lang bukas lagi sa mga puna, sa mga kritisismo. Pero hindi ako papayag. O, diba? Hindi ako papayag. Paano ka naman kasi, ikaw na ang pinakasinasabing pinuno ng trumabaho kay Pastor Kibuloy. Talaga namang mababad trip ka. Ilaglag ka ng testigo mo Sa ganitong mga pagsisinungaling, mga mapapanganib na pagsisinungaling, lalo na ang tinarget ay hindi lang ako, ang tinarget ay ang mga witnesses, ang tinarget pati mga staff ko. Okay naman kaso ewan ko to si Madam, hindi, yung pagsasalita niya wala sa puso kasi. Kayo ba? Kayo, wag na ako. Kayo ba, mga banateros, mga pare? Sa palagay niyo, pag nagsalita si Madam, pinapaniwalaan niyo ba? Hindi, di ba? Kayo. Kayo na lang magsalita, kayo na lang mag-comment diyan kung talagang eto ba si Madam ang sinasabi ba kapanipaniwala? Para sa akin hindi kasi puro siya kadramahan
Hindi mo alam kung ano yung totoong ano eh. Hindi mo alam kung yun na ba yun siya, yung parang natural niya ba yan, yung pagdadrama? Parang hindi naman. Pagdadrama lang para magmukhang dramatic, yun lang. Tinarget ang Senado mismo. Hindi naman tinarget ang Senado ah. Hindi tinarget ang Senado. Ikaw lang ang tinarget. Ikaw lang. Wag mo idama yung Senado kasi hindi naman yan tinarget eh. Kaya nga nagsalita si Robin eh, di ba? Di ba? Kasi ikaw lang ang tinarget, hindi ang buong Senado. Wag mo idamay sila, ate. Wag mo idamay, please lang. Wag mo idamay yung mga senador na maayos at patitino. Hindi kita sinasabing hindi ka matino at hindi ka maayos, ha? Pero wag mong idamay yung mga maayos at matitino. Kasi ikaw lang ang target dyan. Ikaw ang pasimuno daw eh. Daw. Di umano. Sabi ni alias rin eh. Ikaw daw ang pasimuno ng panggigipit kay Pastor Kibuloy at doon sa KOJC. Biruin mo naman. Pati naman, sabi nga eh, kaya nga si Pastor sumuko na kasi nakikita niya yung mga member niya na nahihirapan na at syempre, mahal na yung mga ano niya eh. Mahal niya ng mga member niya eh. Ngayon, nakikita niya na nahihirapan kaya sumuko na siya para yung mga member niya ay hindi na mahirapan. Ngayon, malalaman natin, hindi lang pala si Pastor ang punteriya mo, pati yung mga member, pati yung KOJC mismo, eh, gusto nyong dalihin, di umano. Sabi ni alias rin eh, okay? Ilan lang yung reklamo niyo? Sir? Ilan po ang reklamo niyo? So far, 1 dosena. Pero batay nga sa mapag-aalaman ng NBI sa kanilang investigasyon, maaring dumami pa po yun at maaring dumami pa dagdag sa cyber libel ang iaakakusa ko sa kanila. Yung inyo po mga binanggit na pangalan, Senator, sila po ikasama po sa kaso. Kasama na po sila Hello. dito sa reklamong inihain namin ngayong umaga. Pagbubukas ba tayo ng Senate inquiry on them? Diba parang profilation of fake news na naman to? Nasimulan na yan ni Senator Kiko Pangilinan nung nakaraang 18th. Diba? Eto kaya pumasok. Di ba naalala nyo may video tayong sinabi dyan na ano, yung sinasama niya si Pangilinan, si Bam, tsaka si Jokno yata yun. Next year, gumaganon. Samahan nyo ako next year, ha? Next year. O eto na yun, yung dalawa nakapasok. Eto, kaya pumapasok, kaya gustong pumasok ng mga yan, kaya siguro pumasok o pinapasok o hinayaang makapasok itong dalawang dilawan na to. Eh, alam naman natin na parang may dayaan talaga nangyari dyan sa election ng 2025, di ba? Yung midterm election na yan. Alam ng buong Pilipino yan. Okay? Magtataka kayo bakit nakapasok yung dalawang dilawan. At ang taas nung isa, number 3. Na nakita natin na talagang wala ng posisyon tong mga to, bigla pang pinapasok. Eh well, eto na nga yun. Para may kakampi siya ngayon dyan sa Senado. Ganun lang kasimple. Para magkaroon siya ng kasama dyan sa Senado at syempre, mag-isa lang siya eh. Ngayon, pinayaan pumasok tong dalawa para ngayon, mayroon silang lakas. At may pag-asa ngayon si Senator Risa Hontiveros na tatakbo pagdating sa 2028 na manalo bilang presidente. Ganun kasimple. Diba? Ganun lang kasimple yan. Para lang magkaroon sila ng pag-asa sa 2028, unang-una, impeachment ni BP Sara. Tapos syempre, para nga naman masabi ng mga Pilipino, mayroon pa rin dilaw kasi nakapasok tong dalawa eh. Eh di ngayon, may pag-asa na sila sa 2028. Dahil nga nag-aaway, ang mga Marcos kasi wala na yan eh.
dahil nagtatalo ang mga Duterte at Marcos, ang dilawan ang makikinabang dito sa awayan ng mga to, sa awayan ng Duterte at Marcos. Ngayon, Marcos wala na yan, wala na pag-asa talaga yan. Ang pinakatinik na lang ng mga dilawan, si VP Sara. Kaya nga yung impeachment, ipinupush nila. At hindi lang to at hindi lang to. Alam nating lahat na napakalakas ni Senator Bongo, kaya nga nag-number 1 yan eh. Kasi masipag. Pati si Senator Bongo, tinatrabaho na nila ngayon pa lang para pagdating ng 2028, mapabagsak nila si VP Sara, mapabagsak si Senator Bongo, may pag-asa na silang manalo. Ngayon, kung iniisip nyo, kung mapabagsak nyo si BP, mapabagsak nyo si Senator Bongo, meron pang Marcoleta. Meron pang Baste. Oh. Ngayon, kung iniisip nyo na magtatagumpay kayo sa 2028, ay hindi. Hindi tayo titigil hanggat yan si George Garcia, hindi yan napapaalis dyan sa Comelec. Buwisit na yan. Puro na lang yan, puro na lang yan. Ay, hindi pa po proklama yan. Basta kalaban, basta mga Duterte o malapit sa mga Duterte, na yan, expect nyo na yan na gigipitin at gigipitin nila yan. Congress pa. At bukas naman sa kabubukas na 20th Congress na ulit o patuloy itong investigahan. Pero ngayong umaga, dito po kami ng firm ni na Attorney Británico nakatutok sa reklamo sa NBI. At gaya ng nabanggit ko, unang hakbang pa lang ito, nasabi ko na po nung Lunes, maghahain din po ako ng mga criminal complaints laban sa mga tao o grupong ito. Lalo na, pag mas napag-alaman na ng NBI, sino talaga ang nasa likod ng pag-produce at pagmudmod ng kasinungalingang video na ito. Nako? Kasinungalingang video, madam, hindi mo pwedeng sabihin nagsisinungaling siya hanggat hindi kayo naghaharap. Ganun lang yun. Pinakamadaling gawin dyan o pinakasimpleng gawin, magharap kayo ni alias Rene. Ganun lang kasimple yan. Magharap kayong dalawa para malaman natin kung sino ang nagsisinungaling sa inyo. Tanggalin na natin yan. Hanggang dyan na. Mahaba pa yan pero okay na yan. Kasi ganun lang naman kasimple. Kung sinasabi ni Risa Ontiveros na nagsisinungaling siya, si alias Rene, paharapin niya sa kanya. Ngayon, ito naman si alias Rene, hindi po ako nasusuka na po ako sa pinagsasabi nyo. Handa naman siyang kumarap sa iyo Oh. At ipakita yung mga ebidensya. Bakit yung mga vloggers ang inano mo? Ang inatupag mo? Kung talagang masasabi natin na totoo ka sa sarili mo o totoo yung mga sinasabi mo, bakit ka matatakot na humarap kay alias Rene? Kasi ganun lang kasimple yan eh. Harapin mo siya, magharapan kayong dalawa, tapos ang usapan. Magkakaalaman tayo. Ngayon, bakit itong mga vloggers ang inatupag mo? Kung si Attorney Topacio ang nagsabi sa'yo mismo na hindi na bago kay Risa Ontiveros yan kasi dati niya pang ginagawa yan. Bakit hindi si Attorney Topacio ang inuna mo? O masasabi natin, imbis na itong mga vloggers na to ang inireklamo mo, bakit hindi si Attorney Topacio? Takot ka? Takot ka sa kanya? Ganon? Kasi siya mismo ang nagsabi, di ba? Sa press ko niya. Hindi na bago yan kay Risa Ontiveros. Matagal niya nang ginagawa yan. May pattern yan siya na mahilig yan magtanim ng witness. Boom. Oh. Bakit hindi mo? Direkta yun sa'yo, Direkta yun sa'yo na sinabi ni Attorney Topacio na gagawain mo na yan, na magtanim ka ng witness. O bakit hindi mo siya maireklamo? Bakit itong mga vlogger ang pinuntirya mo? Kasi hindi mo kaya si Attorney Topacio, ganun ba yon? Ganun lang, pakisagot naman. Hindi mo ba kaya si Attorney Topacio? Dahil siguro si Attorney Topacio hindi naman magsasalita yan kasi abogado yan, malupit na abogado yan eh. Hindi yan magsasalita kung wala siyang maibibigay na ebidensya. Baka mamaya pag pinuntirya mo siya at siya ang inuna mo,
na sinasabi mo na kasinungalingan yung sinasabi ni Atty. Topacio, baka maglabas ng ebidensya ngayon. At doon ka mahuli na talagang ginagawa mo. Hindi ko sinasabi na ginagawa mo. Baka doon ka mahuli. Oh. Kung talagang matapang ka at hindi ka nagsisinungaling, bakit dapat si Atty. Topacio ang inuna mo? Hindi itong mga vloggers. Kasi itong mga vloggers nagko-komento lang dun sa sinabi ni alias Rene. Now, kung talagang matapang at wala kang kasinungalingan na sinabi, nagsalita na si Atty. Topacio na sinabi niya na gawain mo naman yan eh. Oh, ganun. Kaysa sila ang inintindi mo, okay, si alias Rene, magsampa ka ng reklamo dyan, wala tayong problema. Ngayon, ang pinaka talagang lumalabas na nagsabi na gawain mo yan, na magtanim ng witness, si Atty. Topacio. Tatatakot ka siguro. Tama ba mga pare? Kasi kung ganun man lang, dapat ayun ang unahin niya. Kasi dinirekta siya nun eh. Well, baka takot to si Senator Risa kay Atty. Topacio. Kaya ganyan na nangyayari. Ganon lang yun. Wala nang iba. Sundan natin to at nakakadalawang video na nga si alias Rene. Ganon lang naman madami. Ang hamon lang natin sa iyo, kung talagang nagsisinungaling yan si alias Rene, magharap ulit kayo sa Senate. Kasi ganyan naman nung una di ba? Nasa panig mo siya, pinaharap mo siya dyan. Ngayong wala na siya sa panig mo, magharap kayo ngayon. Okay? Ganun lang. Magharap kayo. Magharap kayo ni alias Rene at para malaman natin kung sino ang nagsisinungaling sa inyong dalawa. Ganyan lang kasimple. Malalaman nating lahat yan kung maghaharap kayo dyan sa Senado. Huwag yung pa ganyan-ganyan, pa complain-complain, pa ano ng file ng cyber libel. Hindi. Harapan dapat. Para malaman natin kung nagsasabi ka ba ng totoo o si alias Rene nagsisinungaling o the other way. Kasi kung mga ganyan-ganyan lang yan, wala yan. Hindi natin malalaman kung sinong totoo sa inyong dalawa. Ganun lang kasimple yan. Anyway mga pare, hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Para sa inyo po ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at